May mga lugar na tila nilimot na ng araw. Hindi dahil sa ulap o sa taas ng mga puno, kundi dahil ang dilim ay pinili ng manahan doon. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lyra habang minamasdan niya ang nayon ng tapayan mula sa bintana ng jeep na kanilang sinasakyan. Hindi pa man sila tuluyang nakakababa, may kung anong bumabalot na sa kanyang pakiramdam, isang uri ng lamig na hindi galing sa hanggit, hindi rin naman takot. Siguro, pag-aalinlangan. O baka pangambalang nadala ng paglipat sa isang lugar na hindi niya kilala, malayo sa ingay at gulo ng Maynila na kanyang kinagisnan. Malapit na tayo, mahal, basag ni Junal sa kanyang pagmumuni-muni. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang init niyon ay tila isang munting kanlungan sa biglang panlalamig na naramdaman niya. Ngumiti si Lyra, pilit. Alam niyang para sa kanilang dalawa ang desisyong ito ang lumayo sa syudad, magsimula muli sa probinsya kung saan mas mura ang bilihin at mas payapa. Sana. Nang tuluyan ng huminto ang jeep sa tapat ng isang lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, bumaba sila dala ang iilang malita at kahon. Ito na ang magiging bago nilang tahanan. Simple lang ito, maliit kumpara sa inuupahan nilang apartment noon, ngunit may maliit na bakuran sa harap na pinaliligiran ng mga gumamela at ilang halamang hindi niya matukoy ang pangalan. May bakas ng kalumaan ng bahay, ang pintura ay toklap-toklap na sa ilang bahagi, ang mga bintanang kapis ay may ilang basag na salamin, at ang bubong na yero ay may kalawang na tila mga luhang dugo na tumigas sa paglipas ng panahon. Okay lang ba sa'yo dito, Lyra? Tanong ni Junal, baka sa boses nito ang kaunting pag-aalala. Alam nito ang kanyang mga agam-agam. Tumango si Lyra. Oo naman. Kailangan lang siguro ng konting ayos. Ngunit sa loob-loob niya, hindi ang itsura ng bahay ang bumabagabag sa kanya. Ito ang pakiramdam ng lugar. Ang katahimikan. Nakabibingi ang katahimikan sa tapayan. Walang hiyawan ng mga naglalarong bata sa kalye, walang sigawan ng mga magtataho o magbabalot, walang ugong ng mga sasakyan. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon sa puno at ang paminsan-minsang tahol ng aso sa di kalayuan ang maririnig. Maging ang mga bahay na nakapaligid sa kanila ay tila mga batong nakatanod, mga bintanang sarado, mga pintong mahigpit na nakasusi kahit tirik pa ang araw. Parang walang taong humihinga sa paligid. Ang tahimik naman dito, hindi napigil ang komento ni Lyra habang pinapasok nila ang mga gamit. Masasanay ka rin, sagot ni Junal, pinupunasan ang pawis sa noo. Ito naman ang gusto natin, di ba? Tahimik na buhay. May kung anong kirot sa sinabi ni Junal. Oo, gusto nila ng tahimik na buhay, pero hindi ganitong katahimikan. Hindi yung parang may nagbabantay sa bawat galaw mo, yung parang may lihim na itinatago ang bawat sulok. Habang nag-aayos sila sa loob, isang matandang babae ang lumapit sa kanilang bakuran. Nakasuot ito ng lumang duster na kupas na ang kulay, may putong na bimpo sa ulo, at may ngiting sumisilay sa mga labi nitong manipis. Ang mga mata nito, bagaman may bahid ng katandaan, ay may kakaibang kinang tila laging may minamasdan sa malayo. Magandang hapon sa inyo, mga bagong lipat, bati nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw, may himig ng kabaitan. Ako si Isabel. Kapitbahay ninyo ako dyan sa kabila. Itinuro nito ang isang maliit na kubo na katabi lang ng kanilang bahay. Magandang hapon din po, Manang Isabel, magalang na sagot ni Junal. Ako po si Junal, at ito naman po ang asawa ko, si Lyra. Ngumiti si Lyra. Ikinagagalak po naming makilala kayo. Pinagmasdan sila ni Manang Isabel mula ulo hanggang paa, ang ngiti ay hindi nawawala ngunit tila nag-iba ang kahulugan. May bahid ng awa o pag-uusisa. Taga Maynila kayo, ano? Opo, sagot ni Lyra. Nako, ibang-iba ang buhay dito sa tapayan, sabi ni Manang Isabel, umiling-iling. Tahimik dito. Masyadong tahimik para sa mga sanay sa syudad. May diin sa huling salita nito na nagpatindig ng balahibo ni Lyra. Pero masasanay din kayo, dugtong ng matanda, at muling ngumiti. Isang bagay lang ang dapat ninyong laging tatandaan dito sa tapayan. Huminto ito, tila nag-iisip kung itutuloy pa. Tumingin ito sa paligid, na para bang may nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ay lumapit ito ng bahagya, ang boses ay bumulong na, pagpatak ng 6:00 ng gabi, dapat nasa loob na kayo ng bahay. Isara ninyong mabuti ang mga pinto at bintana. Huwag na huwag kayong lalabas, anuman ang marinig o makita ninyo. Napakunot ang noo ni Lyra.
Bakit po? May curfew po ba dito? Umiling si Manang sa belt, ang mga mata ay lumalim ang titig. Hindi curfew ng barangay, hiha. Kaugalian na dito. Para sa ikabubuti ng lahat. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Oh, sige na. Marami pa kayong aayusin. Kung may kailangan kayo, katukin nyo lang ako. Tumalikod na ito at dahan-daang naglakad pabalik sa kanyang kubo, iniwan sina Lyra at Junal na may pagtataka. Ang weird naman noon, sabi ni Junal nang makapasok sila muli sa bahay. Bakit bawal lumabas ng alas 6? Nagkibit balikat si Lyra, ngunit nanatili sa isip niya ang babala ng matanda. Para sa ikabubuti ng lahat. Anong ibig sabihin noon? Habang papalapit ang hapon, napansin ni Lyra ang isa pang kakaibang bagay. Isang batang babae, marahil mga 6 o 7 taong gulang, ang nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. Nakasuot ito ng maruming puting bestida, magulo ang buhok, at walang sapin sa paa. Nakatitig lang ito sa kanilang bahay, partikular sa bintana kung saan naroon si Lyra. Hindi ito kumikibo, hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay malalaki at maitim, ngunit walang emosyon, blanko, parang mga balon na walang hangganan ang lalim. Sinubukan itong ngitian ni Lyra, kumaway pa nga, ngunit hindi nagbago ang titig ng bata. Nanatili itong nakatayo roon, isang maliit na anino sa nag-aagaw na liwanag at dilim ng papalubog na araw. Junal, tingnan mo yung bata sa labas, tawag ni Lyra sa asawa. Lumapit si Junal sa bintana. Alin? Ayun turo ni Lyra. Ngunit pagtingin nila, wala na ang bata. Naglaho itong parang bula. Wala naman Baka namamalik mata ka lang, mahal. Pagod ka na siguro, sabi ni Junal, niyakap siya mula sa likod. Hindi kumibo si Lyra. Alam niyang hindi siya namamalik mata. Nakita niya ang bata. At ang titig nito, hindi niya makalimutan. Parang may gusto itong sabihin, o itanong. O baka naman, nagbabala rin ito, tulad ni Manang Sabel. Pagsapit ng alas 5:30, nagsimula nang marinig ni Lyra ang mga kalansing ng kondado at aldaba mula sa mga kalapit bahay. Isa-isang nagsara ang mga bintana. Ang mga pintong kanina'y bahagyang nakaawang ay isinarang lahat. Tila isang ritual na sabay-sabay ginagawa ng buong nayon. Ang dating tahimik na paligid ay lalo pang naging mapanglo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang papalakas na huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang kahul ng aso na tila may tinataboy. Mukhang seryoso nga sila sa alas 6 na yan, sabi ni Junal habang isinasara ang kanilang mga bintana. Nilagyan niya ng trangka ang pinto. Umupo si Lyra sa isang upuang tamba-tamba na naiwan ng dating may-ari, malapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang labas. Eksaktong alas 6 ng gabi, tila may hindi nakikitang kamay na pumindot sa isang switch. Ang iilang ilaw poste sa kalsada ay hindi umilo. Ang mga bahay ay nanatiling madilim, maliban sa mangilan nila na may andap-andap na liwanag ng gasera o kandila na bahagyang natatanaw mula sa siwang ng bintana. Ang buong tapayan ay nabalot sa halos kumpletong kadiliman at katahimikan. Isang katahimikan na hindi payapa. Isang katahimikan na naghihintay. Lumipas ang ilang minuto. Hindi mapakali si Lyra. Ang babala ni Manang sa belt, ang titig ng batang si Neneng, kung Neneng nga ang pangalan nito, ang biglaang pagtatago ng buong nayon. Hindi niya maintindihan. Ano ang kinatatakutan nila? Lyra, halika na. Maghapunan na tayo, yaya ni Junal mula sa kusina. Susunod ako, sagot niya, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa labas. Isang pusa ang dumaan sa kalsada, ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. Pagkatapos ay wala na. Katahimikan ulit. Ano kayang mangyayari kung lalabas ako? Ang tanong ay umikot sa kanyang isip. Isang mapangahas na kuryosidad ang nagsimulang kumiliti sa kanya. Gusto niyang patunayan na wala namang dapat ikatakot na baka lumang pamahiin lang iyon ng mga taga-probinsya. Dahan-dahan siyang tumayo. Alas 6:05 na ng gabi. Saan ka pupunta? Tanong ni Junal nang makita siyang papalapit sa pinto. Saglit lang. May sisilipan lang ako sa labas, sabi ni Lyra, pilit pinapakalma ang sarili. Lyra, sabi ni Manang Sabel. Alam ko, putol niya. Pero ano naman kayang mangyayari? 5 minuto lang naman. Hinawakan niya ang seradura. Nag-aalangan man, hinayaan siya ni Junal. Marahil ay naisip din nito na kailangan ni Lyra na makita mismo para mapanatag. Maingat na binuksan ni Lyra ang pinto, sapat lang para makasilap siya.
Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi, may dala itong kakaibang amoy tila pinaghalong lupa, bulaklak ng kalachuchi, at dugo. Napailing siya. Guni-guni niya lang siguro iyon. Ang kalsada ay madilim pa rin at walang katao-tao. Ang mga bahay ay tila mga natutulog na higanti. Ngunit habang iginagala niya ang kanyang paningin, may nahagip ang kanyang mga mata sa pintuan ng bahay na katapat nila ang bahay kung saan nakatayo ang batang babae kanina. May mga maitim na patak sa puting pintura ng pinto. Tila mga mantsa. Ngunit habang tinititigan niya ito, sa kabila ng dilim, nagsimulang makilala ni Lyra ang kulay. Pula. Tuyo at maitim na pula. Parang dugo. Kasabay ng pagkilalang iyon, isang ilaw mula sa bintana ng isang bahay sa di kalayuan, isang maliit at andap-andap na liwanag ng kandila ang biglang namatay. Tuluyan. Na para bang may hamaipan dito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang batok. Napaurong siya, mabilis na isinara ang pinto at ikinandado ito. Sumandal siya rito, habol ang hininga, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sa kanyang dibdib. Lyra, anong nangyari? Anong nakita mo? Nag-aalalang tanong ni Junal. Umiling si Lyra, hindi makapagsalita. Ang imahe ng tuyong dugo sa pinto at ang biglang pagkawala ng liwanag ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng tapayan ay hindi na lang nakabibingi. Ito ay nagbabanta, at ang 6:00 ng gabi, hindi ito basta kaugalian. Isa itong panangga, isang harang laban sa kung anumang gumagala sa dilim kapag ang lahat ay nakakulong na sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang kuryosidad ni Lyra ay napalitan na ng tunay na pagkabalisa. Ano ba talaga ang lugar na ito na kanilang nilipatan? At ano ang naghihintay sa kanila sa mga gabing darating? Ang unang gabi nila sa tapayan ay nagsisimula pa lamang. At pakiramdam ni Lyra, ito na ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Ang gabi sa tapayan ay hindi lamang dilim. Ito ay isang kumot na bumabalot, hindi para magbigay ginhawa, kundi para magkubli ng mga lihim at magpalakas ng mga bulong na hindi mo nais marinig. Hindi makatulog si Lyra. Kanina pa siya palingalinga sa kanilang maliit na silid, pinakikiramdaman ang bawat kaluskos, bawat pagaspas ng hangin sa labas. Katabi niya si Junal, mahimbing na ang tulog, ang marahang paghilik nito ang tanging pamilyar na tunog sa gabing iyon. Ngunit para kay Lyra, ang katahimikan sa pagitan ng mga hilik na iyon ay mas nakabibingi. Naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib, ang alaala ng tuyong dugo sa pinto ng kapitbahay, ang biglang pagpatay ng ilaw, ang babala ni Manang Sabel. Ano ba talaga ang lugar na ito? Sinubukan niyang ipikit ang mga mata, piliting isipin ang mga masasayang alaala nila ni Junal sa Maynila, ngunit ang imahe ng tapayan sa dilim ang nagpupumilit bumalik. Ang mga bahay na tila mga puntod, ang mga bintanang nakasara na parang mga matang pikit na natatakot makakita. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya isang mahinang tunog sa simula. Tila ugong lang ng hangin, o kaluskos ng daga sa dingding. Ngunit habang tumatagal, lumilinaw ito. Isang iyak, mahina, ngunit malungkot. Iyak ng isang bata. Napabangon si Lyra, pinakiramdamang mabuti. Hindi siya maaaring magkamali. Tunog iyon ng isang sanggol o maliit na bata na umiiyak, tila nag-iisa at naliligaw sa dilim. At ang tunog, parang nanggagaling lang sa labas ng kanilang pinto. O baka sa bintana. Hikbi, hikbi. May kasama itong panginginig, isang uri ng pagtangis na tumatagos sa puso. Ngunit kasabay ng awa, may sumisibol na takot sa kalooban ni Lyra. Sino namang bata ang nasa labas sa ganitong oras ng gabi? At bakit sa tapat pa ng kanilang bahay? Dahan-dahan niyang ginaising si Junal. Junal, Junal, gising, mahinang yugyog niya. Nagising ito, inaantok pa. Bakit, mahal? May naririnig ka ba? Bulong ni Lyra, itinuturo ang direksyon ng pinto. May umiiyak na bata sa labas. Kumunat ang noo ni Junal. Umupo ito at nakinig ng mabuti. Ilang sandali silang hindi kumibo, tanging ang paghilik na lang ni Junal na naputol ang naririnig. Wala naman akong marinig, Lyra, sabi ni Junal, hinawakan ng kanyang balikat. Baka nananaginip ka lang. O baka pusa lang yon. Hindi, Junal. Malinaw eh. Iyak ng bata, giit ni Lyra, ang boses ay nanginginig na. Muling nakinig si Junal. Umiling ito. Wala talaga, mahal. Baka dala lang yan ng pagod at kaba mo kanina.
Matulog ka na ulit. Humiga itong muli at niyakap siya. Nandito lang ako. Ang yakap ni Junal ay mainit, ngunit hindi nito napawi ang lamig na gumagapang sa kalooban ni Lyra. Hindi ba talaga naririnig ni Junal? O ayaw lang nitong marinig? Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa takot na ito. Nag-iisa sa pakikinig sa kaawa-awang iyak na nagmumula sa labas. Hikbi, hikbi, uwa. Patuloy ang pag-iyak. Tila mas lumalapit pa nga. Parang nasa may bintana na nila mismo. Napapikit si Lyra, pilit tinatakpan ang tainga, ngunit ang tunog ay tila dumidiretso sa kanyang isipan. At pagkatapos, kasabay ng paghina ng iyak, may bago siyang narinig. Isang tunog na mas nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Kalampag, yag-yag, sa bubungan, sa yero nilang bubungan. Mabilis, magaan sa simula, parang mga patak ng ulan. Ngunit hindi umuulan. At ang tunog ay may ritmo. Parang mga paang tumatakbo, mga maliliit na paa. Tak, 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 takbo. Mabilis na pagtakbo, pabalik-balik sa kanilang bubungan. Parang may naglalaro, o parang may hinahabol, o parang nagwawala. Ang yero ay yumayanig ng bahagya sa bawat yapak. Napahigpit ang kapit ni Lyra sa kumot. Gusto niyang sumigaw, gisingin ulit si Junal, ngunit natatakot siya. Natatakot siyang isipin ni Junal na nababaliw na siya. At mas natatakot siya sa kung ano ang nasa bubungan nila. Ang iyak ng bata kanina. At ngayon itong mga yabag, konektado ba ito? Ang mga paa ay tumigil sandali bago muling tumakbo, mas mabilis, mas malakas ang kalampag. Yag-yag, yag-yag. Tila may naglulundag na ngayon. Parang galit, hindi na kinaya ni Lyra. Niyog-yog niya si Junal ng mas malakas. Junal, yung bubong. May tao sa bubong. Nagising si Junal, halatang nagulat sa takot sa boses ni Lyra. Ano, nakinig itong muli, ngunit sa pagkakataong ito, tumahimik na sa labas. Wala nang iyak, wala nang yabag. Tanging ang huni na lang ulit ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng hangin. Wala, Lyra, sabi ni Junal, hinaplos ang kanyang buhok. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit haluan din ng pagdududa. Mahal, sigurado ka ba? Baka mga sanga lang ng puno na humahampas sa yero. O baka pusa ulit na naghahabulan. Umiling si Lyra, luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi, Junal. Alam ko ang narinig ko. May tumatakbo. May kung ano sa bubungan natin. Bamantong hininga si Junal. Tumayo ito at sumilip sa bintana. Madilim pa rin sa labas. Walang makita. Walang tao, Lyra. Walang kahit ano. Halika na, subukan na nating matulog. Bukas, pag maliwanag na, titingnan ko yung bubong, okay? Alam ni Lyra na sinusubukan lang siyang pakalmeyan ni Junal. Ngunit ang takot ay nakatanim na sa kanya. Hindi iyon guni-guni. Hindi iyon panaginip. Mayroon talagang gumagala sa dilim ng tapayan. At kagabi, nasa mismong bubungan nila ito. Hindi na muling nakatulog si Lyra. Hinintay niya ang pagputok ng liwanag, bawat anino sa silid ay tila nag-aanyong kung ano, bawat kaluskos ay nagpapakaba sa kanya. Pakiramdam niya, binabantayan sila. Nang sa wakas ay sumikat ang araw, tila nabunutan ng tinik si Lyra. Ang liwanag ay nagdala ng kaunting kapanatagan, bagaman ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Bumangon sila ni Junal. Tahimik silang nag-almusal. Sinubukan ni Junal na pag-aanin ang usapan, ngunit hindi maalis sa isip ni Lyra ang mga nangyari kagabi. Habang nagkakape sila, nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Isang malakas na pag-iyak at sigawan. Nagkatinginan sila ni Junal. Lumabas sila sa kanilang bakuran. Doon, sa tapat ng kanilang bahay sa bahay na may mga tuyong patak ng dugo sa pinto kagabi nagkukumpulan ang ilang kapitbahay. Nasa gitna si Manang Sabel, pilit pinapakalma ang isang babaeng humahagulgol ng walang tigil. Ang anak ko, nawawala ang anak ko, sigaw ng babae, sa bunot ang sariling buhok. Hindi ko siya makita. Kinuha siya kagabi. Nanlamig si Lyra mula ulo hanggang paa. Ang iyak na narinig niya kagabi, ang iyak ng bata, nakalock naman ang pinto namin. Pati bintana. Paanong nangyari? Patuloy ng babae sa pagitan ng mga hikbi. Si Neneng. Ang neneng ko. Neneng. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Lyra. Ito ba yung batang nakatitig sa kanya kahapon? Lumapit si Manang Sabel sa kanila.
Ang mukha ng matanda ay seryoso, wala ang ngiti nito kahapon. Pasensya na kayo sa ingay. Nawawala ang bunsong anak ni Aling Martha. Kagabi lang po nawala, tanong ni Junal, bakas ang pagkagulat. Tumango si Manang sa bell. Ang mga mata nito ay panandaliang tumitig kay Lyra, tila may inuusisa. Bandang madaling araw daw nila napansin. Hindi makapagsalita si Lyra. Ang iyak, ang mga yabag sa bubong. Ang nawawalang bata. Nagkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Bumalik siya sa loob ng bahay, nanginginig. Lumapit siya sa bintana ng kanilang silid, ang bintanang nakaharap sa bahay ni Aling Martha. Ang sinag ng araw ay tumatama dito. At doon, sa salamin, may nakita siyang hindi niya napansin kanina sa dilim. Mga bakas, maliliit na bakas ng paa na tila mula sa putik. Ngunit hindi ito nasa sahig. Nasa salamin ito ng bintana, sa labas na bahagi, at napakataas para maabot ng isang ordinaryong bata. 4 na maliliit na putikang marka, malinaw na malinaw sa sikat ng araw. Tila may umapak doon mula sa labas. O tila may dumungaw. Napaurong si Lyra, ang kamay ay napapunta sa kanyang bibig. Ang mga bakas ay hindi pangkaraniwan. May kakaibang hugis ang mga daliri, tila mas mahahaba, mas payat. Ang iyak ni Aling Martha ay patuloy na naririnig mula sa labas. Ang iyak na narinig ni Lyra kagabi. Ang mga yabag sa bubungan. At ngayon, itong mga bakas sa kanilang bintana. Hindi na ito simpleng pagkalito. Ito ay purong takot. Isang takot na nagsasabing hindi sila ligtas. Na ang kung anumang kumuha kay Neneng ay nagawi sa kanilang bahay. Dumaan sa kanilang bubungan. At nag-iwan ng marka sa kanilang bintana. Nakatitig si Lyra sa mga putikang bakas, ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Ang tanong na ngayon ay hindi na lang kung ano ang tapayan, kundi ano ang sumusunod sa kanila. At bakit, may mga lihim na hindi isinisigaw, kundi ibinubulong sa hangin, inihahain sa dilim, at itinatago sa mga lugar na kinatatakutan kahit ng liwanag. Ang lumang balon ng tapayan ay isa sa mga lugar na iyon. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagkawala ni Neneng. Ang paghagulgol ni Aling Martha ay napalitan ng isang mapanglo na katahimikan, isang uri ng pagluluksa na mas mabigat dalhin kaysa sa mga sigaw. Wala pa ring balita sa bata. Ang mga awtoridad mula sa kabayanan ay dumating, nagtanong-tanong, ngunit umalis ding walang malinaw na sagot. Para sa kanila, isa lamang itong kaso ng batang naligaw o marahil ay tinangay ng kung sino. Ngunit para kay Lyra, hindi ganoon ka-simple iyon. Ang mga putikang bakas sa kanyang bintana ay matagal nang nabura ng ulan at hamog, ngunit hindi ito nabura sa kanyang alaala. Ang iyak sa gabi, ang mga yabag sa bubungan, ang pagkawala ng bata, at ang kakaibang disiplina ng buong nayon pagsapit ng 6:00. Ang lahat ng ito ay bumabagabag sa kanya, lalo na sa gabi kung kailan ang bawat anino ay tila may buhay at ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng panibagong kilabot. Si Junal, gaya ng ipinangako, ay tiningnan ang bubungan. Wala namang kakaiba, mahal, sabi nito. May mga tuyong sanga lang na siguro nalalaglag mula sa puno. At medyo kalog na rin yung ibang yero, kaya siguro maingay kapag malakas ang hangin. Pilit nitong pinapagaan ang loob ni Lyra, ngunit ramdam niya ang pag-iwas nito sa usapan tungkol sa mga narinig niya. Para bang mas madali para kay Junal na isiping nag-iinarte lang siya o namamalik mata kaysa harapin ang posibilidad na may hindi tama sa lugar na ito. Ang pagtanggi ni Junal na paniwalaan siya ay nagdulot ng lomet sa pagitan nila. Pakiramdam ni Lyra ay nag-iisa siya sa kanyang mga takot at pagdududa. Ito ang nagtulak sa kanya na magmasid pa, maghanap ng mga kasagutan sa sarili niyang paraan. At ang kanyang atensyon ay natuon kay Manang Sabel, ang matandang babae, ang unang nagbigay ng babala. Ang tila laging may alam sa mga nangyayari ngunit hindi nagsasabi ng diretsyo. May kakaiba sa kilos ni Manang Sabel nitong mga nakaraang araw. Mas madalas itong tahimik, ang mga mata ay laging tila may binabantayan sa malayo. At napansin ni Lyra, tuwing dapit hapon, bago ang mahiwagang oras ng 6:00, may dala-dala itong maliit na bayong o isang bagay na binalot sa dahon ng saging. Palihim itong lumalabas ng kanyang kubo at nawawala sa may likuran ng mga bahay, sa direksyon ng maliit na kakahuyan sa gilid ng barangay. Isang hapon, hindi na napigilan ni Lyra ang kanyang kuryosidad na may halong paghihinala.
Nakita niyang muling lumabas si Manang Sabel, may bitbit na maliit na palayok na natatakpan ng dahon. Nagpaalam siya kay Junal na maglalakad-lakad lang sandali. Maingat, at may pag-iingat na hindi mapansin, sinundan niya ang matanda mula sa malayo. Ang dinaanan ni Manang Sabel ay hindi ang pangkaraniwang daan. Lumiko ito sa isang makipot na eskinita sa pagitan ng dalawang bahay, patungo sa likuran kung saan mas makapal ang mga halaman at puno. Ang hangin dito ay tila mas malamig, mas mabigat. Ang huni ng mga kuliglig ay parang mas malakas, mas mapilit. Sinundan niya ito hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng nayon na tila nilimot na ng panahon. Naroon, sa gitna ng isang maliit na palumpungan, nakatayo ang isang lumang balon. Yari ito sa mga naglalakihang bato na tila pinagpatong-patong lamang, nilulumot na at may mga baging na gumagapang. Ang takip nitong kahoy ay sira-sira na, at ang timangan sa tabi ay kinakalawang na. May kakaibang aura ang balon, isang halo ng kalumaan, kalungkutan, at panganib. Ito ba ang lumangging na nababanggit minsan sa mga usapan ng matatanda na naririnig niya ng palihim? Huminto si Manang Sabel sa tabi ng balon. Maingat niyang inilapag ang palayok sa bibig nito. Binuksan niya ito, at naamoy ni Lyra mula sa kanyang pinagtataguan ang bahagyang amoy ng nilutong kanin at tila dugo ng manok. Isang alay. Ngunit ang mas nagpatindig ng balahibo ni Lyra ay ang sumunod na ginawa ng matanda. Yumuko ito ng bahagya sa bibig ng balon at nagsimulang magsalita. Mahina ang boses nito, halos bulong lang, ngunit malinaw na may kausap ito. Hindi na po sana mauulit. Bigyan niyo pa po kami ng panahon. Maawa po kayo. Paulit-ulit ang mga katagang iyon, may halong pagsusumamo at takot sa tinig ng matanda. Ngunit sino ang kausap niya? Walang ibang tao roon. Tanging si Manang Sabel at ang lumang balon. Nakikipag-usap ba siya sa balon? O sa kung ano man ang nasa loob nito? Napatitig si Lyra, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang eksena ay tila galing sa isang lumang kwentong bayan na ikinukwento sa kanya ng kanyang lola tungkol sa mga espiritu, mga engkanto, at mga nilalang na naninirahan sa mga punso at balon. Habang nakatitig siya, may isang figure ang biglang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya, hindi kalayuan sa balon. Isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng puting kamisa de chino at itim na pantalon kasuotang tila hindi na bagay sa panahon ngayon. Ang mukha nito ay hindi gaanong maaninag ni Lyra mula sa kanyang kinalalagyan, ngunit mayroon itong tindig na kagalang-galang, halos marangya. Ngunit hindi ang kasuotan o tindig nito ang nakakuha ng pansin ni Lyra. Tirik ang araw. Ang sikat nito ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga anino sa lupa. Ang anino ni Manang Sabel ay malinaw na nakaguhit sa damuhan. Ang anino ng puno. Ang anino ng balon. Ngunit ang lalaking iyon, walang anino. Napasinghap si Lyra, napatakip sa bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring makatawag ng pansin. Tinitigan niyang muli. Malinaw ang sikat ng araw sa kinatatayuan ng lalaki, ngunit wala itong aninong kasunod. Para bang ang liwanag ay dumadaan lang sa kanya. Ang lalaki ay hindi tumingin kay Manang Sabel. Nakatitig lamang ito sa balon, ang mukha ay walang ekspresyon. Maya-maya, bahagya itong tumango, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad pabalik sa likod ng puno at naglaho na lamang na parang bula. Naiwang nanginginig si Manang Sabel sa tabi ng balon. Mabilis nitong kinuha ang walang lamang palayok, nag-antanda ng cross, at nagmamadaling umalis, pabalik sa dinaanan nito kanina. Naiwan si Lyra sa kanyang pinagtataguan, tulala, pinoproseso ang lahat ng nakita. Si Manang Sabel na nag-aalay at nakikipag-usap sa balon. Ang lalaking walang anino. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang paghihinala ni Lyra ay lumalim at naging isang uri ng paranoia. Ang mga tao sa paligid niya si Manang Sabel, ang mga kapitbahay na laging nakakandado pagsapit ng alas 6, marahil pati si Aling Martha hindi sila mga ordinaryong tao. Mga engkanto, o mas malala pa, ang lalaking walang anino. Iyon ba ang nilalang na kinakausap ni Manang Sabel? Iyon ba ang dahilan kung bakit sila nagtatago sa gabi? Dahan-daang umatras si Lyra, bumalik sa kanilang bahay na tila lutang ang isip. Ang bawat anino ng puno na madaanan niya ay tinitingnan niya kung may kasama itong katawan. Ang bawat mukha ng kapitbahay na masilayan niya ay sinusuri niya kung may kakaiba.
Pati si Junel, nang makita niya itong nagwawali sa bakuran, hindi niya maiwasang pagdudahan. Gaano niya ba talaga kakilala ang sarili niyang asawa? Posible kayang may alam din ito na hindi sinasabi sa kanya? Nang gabing iyon, ang takot ni Lyra ay hindi na lamang dahil sa mga tunog o nakikita sa labas. Ang takot ay nasa loob na rin ng kanilang bahay. Habang nakahiga sila ni Junel, hindi siya mapakali. Pinagmasdan niya ang kisame-yari sa pinagtagpi-tagping loanit na may mga mantsa ng tubig ulan. At doon, sa isang sulok ng kisame, may gumalaw. Isang anino. Ngunit hindi ito anino na nililikha ng ilaw ng gasera na nasa kanilang tabi. Ito ay mas maitim, mas buo, at gumagalaw ito ng may sariling buhay. Dahan-dahan itong gumapang sa ibabaw ng loanit, tila isang malaking gagamba o isang maitim na putik na humuhules. Walang tunog. Tanging ang mabagal, nakakakilabot na paggapang nito patungo sa gitna ng kisame, direkta sa itaas ng kanilang hinihigaan. Napahawak si Lyra kay Junel, ngunit hindi niya ito ginaiseng. Ayaw na niyang marinig muli na guni-guni niya lang ito. Nanatili siyang nakatitig sa gumagapang na anino, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito ba ay halusinasyon na dulot ng kanyang pagod at takot? O isa na namang patunay na may kasama sila sa bahay na ito, isang bagay na hindi nakikita sa liwanag, ngunit nagpapakita sa dilim. Ang anino ay huminto sa gitna ng kisame. At pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula itong kumalat na parang tinta na tumutulo sa papel hanggang sa ito ay maglaho at sumanib muli sa karaniwang dilim ng gabi. Ngunit alam ni Lyra na nandoon pa rin ito. Nagmamasid. Naghihintay. Ang tapayan ay hindi lang isang tahimik na nayon. Ito ay isang lugar na may itinatagong kasunduan, isang lugar na pinaghaharian ng mga nilalang na hindi dapat makita, at isang lugar kung saan ang anino ay maaaring magkaroon ng sariling buhay. At si Lyra, pakiramdam niya, unti-unti na siyang nilalamon ng kahiwagan at ng lumalalang takot na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang paghihinala niya sa lahat ay lumalalim, at ang tanong sa kanyang isip ay hindi na lang kung sino ang kaaway, kundi kung sino pa ba ang kakampi niya. O kung mayroon pa nga ba. Ang bawat bahay ay may mga kwento. Ang iba'y masaya, ang iba'y malungkot. Ngunit may mga bahay na ang mga dingding ay hindi lamang nakarinig ng mga kwento, kundi sumisip-sip din ng mga ito ng takot, ng luha, ng mga lihim na hindi na dapat pang mahukay. At ang bahay na tinitirhan ni Lyra at Junel sa tapayan, pakiramdam ni Lyra, punong-puno ito ng mga ganitong kwento. Ang anino sa kisame ay hindi na muling nagpakita pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit ang alaala nito, kasama ng lalaking walang anino sa tabi ng balon at ang mga putikang bakas sa bintana, ay nanatiling buhay na buhay sa isipan ni Lyra. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi na lamang simpleng takot sa dilim, ito ay naging isang palagiang anino na bumubuntot sa kanya kahit sa sikat ng araw. Bawat tahimik na kapitbahay, bawat saradong bintana, bawat pag-iwas ng tingin, lahat ay tila kumpirmasyon na may malaking itinatago ang tapayan. Ang pagkawala ni Neneng ay tila mabilis na ibinaon sa limot ng mga taga-nayon, o marahil ay pilit nilang ibinabaon. Walang nagtatanong, walang nag-uusisa. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa mga unang araw ng pagkawala ng bata. Para bang isang napagkasundo ang pagtanggap na lamang sa mapait na kapalaran. Ngunit hindi ito matanggap ni Lyra. Ang iyak na narinig niya, hindi niya iyon malilimutan. Dahil sa kakulangan ng paliwanag at sa lumalalang pakiramdam na may mali sa mismong bahay na kanilang tinitirhan, naisip ni Lyra na baka ang kasagutan ay nasa nakaraan nito. Sino ang mga dating nakatira dito? Naranasan din kaya nila ang mga kababalaghang nararanasan niya? Isang umaga, habang nagwawalis si Aling Nita, isa sa mga kapitbahay na medyo malapit sa kanila, sinubukan ni Lyra na buksan ang usapan. Lumapit siya, dala ang isang basong tubig bilang alibay. Magandang umaga po, Aling Nita, bati niya, pilit pinasigla ang boses. Ay, Lyra, ikaw pala. Magandang umaga din, sagot nito, bahagyang natigilan sa pagwawalis. Mainit po ano? Heto po, tubig, alok ni Lyra. Ay salamat, hiha. Kinuha nito ang baso at uminom. Aling Nita, matagal na po ba kayo dito sa tapayan? Tanong ni Lyra, sinubukang gawing casual ang tono. Ay oo, hiha. Dito na ako pinanganak, dito na rin siguro mamamatay, natatawang sagot nito, ngunit may bahid ng pait sa tawa. Matagal na rin po pala.
Baka po kilala ninyo yung dating nakatira dito sa bahay namin, diretsong tanong ni Lyra. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Aling Nita. Ang ngiti nito ay nawala. Ibinalik nito ang baso kay Lyra, ang mga mata ay umiwas ng tingin. Ewan ko, hiha. Hindi ko na matandaan. Marami nang nagdaan dyan. Bumalik ito sa pagwawalis, mas mabilis, tila gustong tapusin agad ang usapan. Ganoon po ba? Pilit ni Lyra. Wala po ba kayong natatandaan kahit pangalan lang? O kung bakit sila umalis? Huminto si Aling Nita sa pagwawalis at humarap kay Lyra, ang mukha ay seryoso na ngayon. Hiha, mabuti pa siguro huwag mo nang alamin ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Baka magising mo lang ang hindi dapat magising. May diin sa huling mga salita. Pagkatapos ay mabilis itong nagpaalam na may gagawin pa raw at pumasok na sa kanyang bahay, iniwan si Lyra na nakatayo roon, mas lalong naguluhan at kinabahan. Huwag nang alamin ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Baka magising mo lang ang hindi dapat magising. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kumpirmasyon ito na mayroon ngang itinatago. At ito ay may kinalaman sa dating nakatira sa bahay nila. Nang hapong iyon, habang nagliligpit si Lyra ng mga lumang gamit na naiwan sa isang sulok ng kanilang silid, mga gamit na hindi nila dinala, ngunit naroon na napansin niya ang isang maliit, halos natatabunan ng lumang bowl na yari sa kawayan. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. Dala ng kuryosidad at ng paghahanap ng kahit anong palatandaan, sinubukan niyang buksan ito. Hindi ito nakalock. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang damit at alikabok. May ilang piraso ng kupas na bestida sa loob, isang rosaryong putol na, at ilang sulat na ang tinta ay halos hindi na mabasa. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang litrato. Luma na ito, ang mga gilid ay punit-punit at ang kulay ay naninilaw na. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Ito ay larawan ng isang babae na nakatayo sa harap ng mismong bahay na tinitirhan nila ngayon. Ngunit sa litrato, ang bahay ay mukhang mas bago pa, ang pintura ay hindi pa toklap, at ang mga halaman sa bakuran ay mas maayos. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng simpleng bestida, mahaba ang buhok nito, at nakatayo ito na tila may hinihintay. Ngunit ang mukha nito, hindi makita. Ang bahagi ng litrato kung nasaan ang mukha ng babae ay kinaskas ng mariin, tila ginamitan ng matulis na bagay, hanggang sa halos mabura na ito. Tanging ang mga bakas ng galit na pagkaskas ang natira. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugad ni Lyra habang hawak ang litrato. Sino ang babaeng ito? Siya ba ang dating nakatira dito? At bakit kinaskas ang kanyang mukha? Isang aksidente? O sinadya para itago ang kanyang pagkakakilanlan? O marahil, isang pagpapakita ng matinding galit o pagkamuhi? Ang pakiramdam na ibinigay ng litrato ay hindi maganda. May lungkot, may pighati, at may isang nakakubling puot na tila nananatili sa papel kahit lumipas na ang panahon. Itinago ni Lyra ang litrato sa ilalim ng kanyang unan. Hindi niya ito ipinakita kay Junal. Sa puntong ito, hindi na siya sigurado kung sino ang mapagkakatiwalaan niya. Pakiramdam niya, lahat ng tao sa tapayan, pati na marahil ang asawa niya, ay may partisipasyon sa malaking lihim na bumabalot sa nayon. Nang gabing iyon, ang pagod at pagkabalisa ay naghatid kay Lyra sa isang mabigat na pagkakatulog. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging payapa. Nanaginip siya. Sa panaginip, nasa kanilang silid siya, nakahiga sa kama. Ngunit hindi siya makagalaw, tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang paligid ay madilim, ngunit may sapat na liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana para maaninag niya ang isang anyo sa paanan ng kanilang kama. Isang anino. Isang maitim na pigyera na nakaupo doon, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi niya maaninag ang mukha nito, tila isang blankong espasyo lamang, ngunit alam niya, nararamdaman niya, na ito ay babae. Ang babae sa litrato. Ang pigyera ay hindi nagsalita, ngunit narinig ni Lyra ang isang mahinang pag-iyak, isang tunog ng pusong sawi at puno ng hinagpis. At pagkatapos, isang bulong ang umabot sa kanyang pandinig, malamig at malinaw, na tila nagmumula mismo sa hangin sa paligid niya, hindi ka makakatakas. Ang boses ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding babala. Isang pangako, hindi ka makakatakas.
Paulit-ulit itong ulong, palakas ng palakas, hanggang sa ito ay naging isang nakapangingilabot na hagekek, isang tunog na hindi nagmula sa lalamunan kundi sa kaibuturan ng kawalan. Ang figura ay dahan-daang tumayo mula sa paanan ng kama. Hindi pa rin makita ang mukha nito, ngunit ramdam ni Lyra ang isang matinding galit at pighati na nagmumula rito. Nagsimula itong humakbang palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabagal, sinasadya, na tila ninanamnam ang takot na gumagapang sa kanyang buong katauhan. Sinubukan ni Lyra na sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang gumalaw, pumiglas, ngunit ang katawan niya ay tila nakapako sa kama, mabigat na parang bato. Nang nasa tabi na niya ang figura, yumuko ito. Ramdam ni Lyra ang malamig na hanging nagmumula rito, mas malamig pa kaysa sa hangin ng gabi sa labas. At kahit walang mukha, alam niyang nakatitig ito sa kanya. Iniangat ng figura ang isang kamay na anyong anino lamang, mahahaba at payat ang mga daliri. Dahan-dahan itong ibinaba patungo sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, nagising si Lyra. Isang malakas na paghinga ang kumawala sa kanya, kasabay ng pagbangon mula sa pagkakahiga. Pawis na pawis siya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Napatingin siya sa tabi niya, mahimbing pa rin ang tulog ni Junal, hindi man lang nagising sa kanyang biglaang pagbangon. Iginala ni Lyra ang kanyang mga mata sa madilim na silid. Walang anyo sa paanan ng kama. Walang malamig na hangin. Tanging ang pamilyar na mga anino na nililikha ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Panaginip lang. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Isang masamang panaginip na bunga ng kanyang mga agam-agam ng litratong nakita niya ng mga kwento ng tapayan. Ngunit ang takot ay totoo. Ang pakiramdam na dinadaganan ay totoo. Ang bulong, hindi ka makakatakas, napakalinaw pa rin sa kanyang pandinig. Humiga siyang muli, ngunit hindi na siya pumikit. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pinakikiramdaman ang bawat tunog, bawat pagbabago sa dilim. Hinintay niya ang pagbubukang liwayway na may takot na baka hindi na ito dumating. Nang sa wakas ay nagsimulang magliwanag sa labas, unti-unting napawi ang matinding takot ni Lyra, napalitan ng pagod at panlulumo. Bumangon siya, pakiramdam niya ay ilang araw siyang hindi natulog. Kailangan niyang magpatuloy, kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat, kahit pa ang kalooban niya ay sinisigaw na may napakatinding mali. Habang inaayos niya ang kanilang hinigon, hinawi niya ang unan kung saan niya itinago ang lumang litrato kagabi. Ngunit hindi ang litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng puting punda ng unan, malapit sa lugar kung saan nakapatong ang kanyang ulo kagabi, may isang marka. Isang malinaw na marka ng kamay. Hindi ito putik tulad ng nasa bintana noon. Ito ay tila basa, o mamasa-masa, at bahagyang mas maitim kaysa sa tela ng punda. Ang hugis ay hindi may kakaila, isang palad at 5 daliri. Ngunit ang mga daliri, tila mas mahahaba at mas payat kaysa sa karaniwan. Katulad ng nasa panaginip niya. Ang kamay na anyong anino na akmang hahawak sa kanya sa panaginip. Napaurong si Lyra, napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang pagsigaw. Hindi ito guni-guni. Hindi ito panaginip lamang. Ang marka sa unan ay isang pisikal na ebidensya na ang kung anumang dumalaw sa kanya sa panaginip ay totoo. O marahil, ang panaginip ay hindi lamang isang panaginip kundi isang pagdalaw. Isang pagpaparamdam ng babae sa litrato ng dating nakatira sa bahay na ito na ang pighati at galit ay nananatili pa ring buhay sa loob ng mga dingding na ito. Mabilis niyang hinablot ang punda, tinanggal ito sa unan at itinago sa ilalim ng bowl kung saan niya natagpuan ang litrato. Ayaw niyang makita ito ni Junal. Ayaw niyang magpaliwanag. At lalong ayaw niyang isipin ni Junal na tuluyan na siyang nawawala sa katinoan. Ngunit sa loob-loob niya, ang tanong ay nagsisimula ng mabuo, nababaliw na nga ba ako? O ang lugar na ito ang nagpapabaliw sa akin? Ang katahimikan ng mga taga-tapayan tungkol sa dating nakatira ay hindi na lamang isang simpleng pag-iwas. Ito ay isang pagsasabuatan, isang pilit na paglimot sa isang madilim na nakaraan na tila ayaw nilang mahukay muli. At ang bahay na ito, hindi ito basta tahanan lamang. Ito ay isang kulungan ng alaala, isang sisidlan ng trauma na hindi pa tapos maningil. Ang bulong sa kanyang panaginip ay bumalik, hindi ka makakatakas. Ngayon, mas naiintindihan na ni Lyra ang kahulugan nito.
Hindi lamang ito isang babala mula sa isang multo. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na tila nakakabit sa bahay, sa lupa, marahil sa buong nayon ng Tapayan. At sila ni Junel, nakapasok sila sa sumpang iyon nang hindi nila alam. Ang paranoia ni Lyra ay hindi na lamang tungkol sa mga kapitbahay o sa mga kakaibang pangyayari. Ito ay tungkol na rin sa sarili niyang kaligtasan, sa sarili niyang katinoan. Ang bawat gabi ay nagiging isang pagsubok. Ang bawat panaginip ay maaaring maging isang pagdalaw. At ang bawat araw ay isang paghahanap ng kasagutan na tila lalong naglalayo sa halip na maglapit. Ang litratong may kinaskas na mukha, ang panaginip, at ang marka ng kamay sa unang lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya alam kung gusto pa ba niyang buuin. Dahil natatakot siya sa kung ano ang mabubuo niyang larawan sa huli. Isang larawan ng Tapayan na mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. May mga gabi na ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang lagusan, isang daanan tungo sa kung ano ang nasa likod ng mga mata, ng mga pangarap, ng lahat ng itinatago sa araw. At sa gabi ng ritual, ang Tapayan ay nagiging lagusan. Ang paligid ng kanilang bahay ay tila naging isang kulungan. Ang bawat sulok, bawat anino, ay nagpapaalala kay Lyra ng kung ano ang kanyang nasaksihan at natuklasan. Ang mga bakas sa bintana, ang bulong sa gabi, ang kawalan ni Neneng, lahat ay nag-uugnay sa isang malaking lihim na ayaw ipaalam sa kanya ng Tapayan. At sa kabila ng takot, ng pag-aalinlangan, may isang bahagi sa loob ni Lyra na nais malaman ang buong katotohanan. Pagkatapos ng pagtuklas sa handprint sa unan, nagpasya siya na hindi na siya magiging pasibo. Kailangan niyang gumawa ng hakbang, kahit na ito ay mga hulugan ng paglalagay ng kanyang sarili sa panganib. Naisip niyang kailangang maging lantarang pagmamasid ang kanyang gagawin. Kinahapunan, nang ang araw ay papalubog na at ang dilim ay unti-unting lumalamon sa nayon, naghanda si Lyra. Nagpaalam siya kay Junel na may pupuntahan lamang siya, na kailangan niyang maglakad-lakad para makapagpahinga. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Junel, ngunit tumango na lamang ito. Hindi na rin ito tinanong kung saan siya pupunta, marahil ay dahil na rin sa nakita nitong determinasyon sa kanyang mga mata. Maingat na lumabas si Lyra sa bahay, dala ang kanyang cellphone. Ito ang magiging kanyang armas, ang kanyang ebidensya, ang kanyang paraan para malaman ang katotohanan. Kinailangan niyang maging maingat upang hindi mapansin. Naglakad siya palayo sa kanilang bahay, patungo sa gilid ng barangay, kung saan matatagpuan ang lumang balon, ang lugar kung saan nakita niya si Manang Sabel na nag-aalay. Naglakad siya sa mga madidilim na kalye, pinapakinggan ang bawat kaluskos. May nakasalubong siyang ilang kapitbahay na nakatingin sa kanya ng may pag-uusisa, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang mga bulungan, ang mga hikbi, na nagmumula sa di kalayuan, papalapit sa direksyon ng balon. Nang makarating siya sa gilid ng kakahuyan, nasaksihan niya ang isang nakapanlulumong tanawin. Sa gitna ng mga puno, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nagkukumpulan ang mga taga-Tapayan. Si Kapitana Dulce, suot ang kanyang formal na damit na may kulay dugo, ang nangunguna. Naroon din si Manang Sabel. Sa paligid ng lumang balon, nagsimula ang ritual. Nagtago si Lyra sa likod ng isang puno, pinapanood ang mga nangyayari. Nag-apoy ang isang malaking siga sa gitna. Ang mga taga-Tapayan ay nasa paligid ng apoy at nagsimulang umawit. Ang tinig ni Kapitana Dulce ang nanguna. Isang tono na tila matanda na, hindi na alinsunod sa modernong panahon, ngunit may nakatatak na epekto sa mga nakikinig. At kasama ng kanyang tono, nagsimula ang mga taga-Tapayan na sumabay, na parang mga robot na sumusunod sa isang programa. Ang mga salita, isang lumang oyayi na hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng buwan, sa dilim ng gabi, puso ng bata, aming hinihingi, dugot laman, aming tatanggapin, upang ang dilim ay muling manahan sa amin. Ang bawat salita ay may diin, isang pagtawag sa kadiliman. Ang bawat linya ay may nakatagong kahulugan na hindi niya kayang unawain. Habang nagpapatuloy ang oyayi, napansin ni Lyra ang pagbabago sa mga taga-Tapayan. Ang kanilang mga mata ay nag-iiba. Ang mga itim na mata ay lalong nagdidilim, tila mga balon na sumisipsip ng liwanag. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagiging walang emosyon, tila mga manika na kontrolado ng isang di nakikitang kamay.
Ang mga galaw nila ay nagiging kakatwa, hindi natural, na parang hindi sila tao, kundi ibang nilalang. Ang hangin ay biglang nanlamig. Isang kakaibang amoy ang lumutang sa paligid. Amoy ng nasusunog na laman. At nang maramdaman niya ang amoy na iyon, nakita ni Lyra ang isang bagay na mas lalong nagpakilabot sa kanya. May inilabas na mga hayop ang ilang taga-tapayan, nakatali at walang awang pinatay, hinahagis sa apoy. May mga ungol ng tao at sigaw ng hayop na humahalo sa pag-awit ng oyayi at sa paglagablab ng apoy. Sa dulo ng gabi, sa gabi ng takot, ang kanilang kaluluway. Aming hahakot. Sa balon ng dilim, aming itatago. Ang mga alaalay aming lilisanin. Hindi na makatiis si Lyra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang ritual. Ngunit ang pag-record ay hindi madali. Kinakailangan niyang maging maingat upang hindi siya mahalata. Kinuha niya ang kanyang cellphone, itinago ito sa loob ng kanyang palad at sinimulang i-record. Ang mga salita ng oyayi ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang amoy ng nasusunog na laman ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang pagbabago sa mga taga-tapayan ay nakabibighani at nakakatakot sa kanya. Sa gitna ng lahat ng iyon, kailangan niyang manatiling nakatago. Sa balon ng dilim, biglang, may ingay. Isang kaluskos, parang may nakarinig sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Huminto ang mga taga-tapayan sa pag-awit. Napalingon si Capitana Dulce sa direksyon niya. Ang mga mata nito, ganap ng itim, ay nakatitig sa kanya. Nagmamadaling nagtago si Lyra, itinago ang cellphone sa kanyang bulsa, at kumari pa ng takbo, palayo sa lugar. Hindi na niya tinapos ang pag-record. Ang mahalaga, nakatakas siya. Pagdating niya sa bahay, tinago niya ang cellphone, at nagsimulang mag-isip kung ano ang gagawin. Nagpasya siyang i-play ang record. Naupo siya sa kanyang kama. Pinindot niya ang record. Una, ang oyayi. Ang nakakatakot na oyayi na nagdulot ng takot sa kanya kanina. Nakinig siyang mabuti. Sa ilalim ng buwan, sa dilim ng gabi, puso ng bata, aming hinihingi. Paulit-ulit. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang oyayi, sinusubukan hanapin ang kahulugan nito, kung ano ang tinutukoy nito. At pagkatapos, sa gitna ng oyayi, sa gitna ng lahat ng pag-awit, may narinig siyang isang bagay. Isang tunog na hindi niya narinig kanina. Isang mahinang hikbi. Hikbi, hikbi, tulong, muli niyang pinakinggan. Doon, sa gitna ng mga salita, sa gitna ng nakakakilabot na oyayi, may isang boses ng bata na humihingi ng tulong. Tinig ng isang bata na tila natatakot at humihingi ng tulong. Tinig na hindi kayang unawain ang mga salita ng oyayi, ngunit ramdam ang takot at ang panganib. Tumayo si Lyra, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang mga salita ng oyayi ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang ritual, ang mga taga-tapayan, ang mga hayop na nasusunog, at ang boses ng bata, boses ni Neneng. Ngayon, hindi na lamang paghihinala ang kanyang nararamdaman. Ito ay takot, takot na tumago sa buto. At ang katotohanan ay lumalapit na, kahit pa sabihin nitong may kasamaan. Ang tapayan, hindi na ito isang simpleng nayon. Ito ay isang hukbo ng dilim na nagkukubli sa ilalim ng katahimikan. At sila ay naging biktima. At sa pagkakataong iyon, alam ni Lyra na ang laban niya ay nagsisimula pa lamang. May mga bagay na mas nakakatakot pa sa dilim. Ang kawalan ng pag-asa, ang pag-iisa, at ang katotohanan na ang mga pinagtitiwalaan mo ay maaaring maging kaaway mo. Sa tapayan, ang gabi ay nagdadala ng lahat ng ito. Ang boses ng bata sa recording, ang oyayi na tila sumusumpa, ang mga mata na naging itim, lahat ay nagpuno kay Lyra ng takot na hindi na niya maintindihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya ang ganap na pag-iisa. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga kapitbahay, hindi niya lubos na maintindihan ang kanyang asawa. Lyra, tama na yan, ang sabi ni Junal nang makita niya ang pagkabahala sa mukha niya. Pagod ka lang. Hindi mo na kailangang isipin pa yung mga sinasabi ni Aling Martha. Baka gusto lang nilang manakot. Ngunit hindi na mapaniwala si Lyra sa mga simpleng paliwanag. Alam niya na may mas malalim na nangyayari. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalala, isang pangalan ang lumutang sa kanyang isipan, Tatay Goryo. Isang matandang albularyo na sinasabing may nalalaman sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao.
Isang taong sinasabing nakikipag-usap sa mga engkanto. Kahit pagaano katatakot ang mga sinasabi sa kanya, isang bagay ang sigurado, kailangan niya ng tulong. Isang umaga, nang malalim pa ang dilim, umalis si Lyra sa kanilang bahay. Hindi niya sinabi kay Junal kung saan siya pupunta. Handa siyang harapin ang kahit ano, makita ang lahat ng nakatago, huwag lang manatiling bulag sa katotohanan. Naglakad siya sa masukal na daan sa gilid ng tapayan, papasok sa gubat. Ang mga puno ay matatayog, ang mga sanga ay magkakapatong, na tila tinatakpan ang sikat ng araw. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila may nakabantay sa kanya. Nakadarama siya ng pangamba, hindi lamang dahil sa dilim, kundi dahil na rin sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, natagpuan niya ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Yari ito sa kawayan at nipa, ang bubong ay tila may lumot na. May amoy ng mga damo at insenso sa paligid. Doon niya nakita si Tatay Goryo. Isang matandang lalaki na may mahabang buhok na puti na tila hindi nasusuklay, may balbas na kulay abo, at mga matang tila nakakakita ng higit pa sa nakikita ng iba. Nakaupo ito sa isang bangko sa labas ng kubo, nakatingin sa kalangitan. Magandang araw po, Tatay Goryo, bati ni Lyra, lumapit ng may paggalang. Tumingin sa kanya si Tatay Goryo, ang mga mata ay tila may malalim na karunungan. Magandang araw din, Kiha. Alam ko na ang iyong pakay. Nagulat si Lyra. Paano niyo po nalaman? Ang dilim sa iyong mga mata ay naglalahad ng iyong dinadaanan, Kiha, sagot ni Tatay Goryo. At ang takot na iyong dinadala ay tumutugma sa kasamaan na bumabalot sa tapayan. Pinaupo siya ni Tatay Goryo sa isang maliit na bangko sa tabi niya. Nag-apoy ng kandila. Ako ay albularyo, Kiha. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Naririnig ko ang mga bulong na hindi naririnig ng iba. At ang tapayan ay puno ng mga bulong na iyon. Ngayon, ang mga bulong na iyon ay tumatawag sa iyo. Tatay, ano po ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ni Lyra, hindi na mapigilan ang kanyang kaba. Bumantong hininga si Tatay Goryo. May mga nilalang na gumagala sa dilim, Kiha. Mga nilalang na hindi dapat umiral. Mga nilalang na kumakain ng kaluluwa. Ang tawag sa kanila ay aswang. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Aswang, naririnig niya ang pangalang iyon sa mga lumang kwento. Mga nilalang na kinatatakutan. Sila ay mga nilalang na kayang mag-iba ng anyo, kumain ng laman, at kumain ng kaluluwa, paliwanag ni Tatay Goryo. At ang tapayan ay matagal ng pugad ng mga aswang. Ilang dekada na, Kiha, nang ang tapayan ay dumanas ng ganitong kasawian. Ang mga bata ay nawawala. Ang mga tao ay nagkakasakit. Ang mga pamilya ay naghihiwalay. Lahat ng iyon ay bunga ng mga aswang. Nagsimulang maglahad si Tatay Goryo ng mga kwento ng mga nawawalang tao. Mga kwento ng mga batang naglalaro sa kalye, pagkatapos ay nawawala ng hindi alam kung saan nagpunta. Mga taong nagkasakit at nagmamasid lamang na unti-unting nanlalamig hanggang sa sila ay mamatay. Mga asawang biglang nagiging kakaiba, hindi na kilala ang kanilang mga sarili. Nakita ko ang mga ito, Kiha. Nakita ko ang mga aswang na nagtatago sa likod ng mga mukha ng mga tao. Nakita ko ang kanilang mga ngipin na matalas. Nakita ko ang kanilang mga mata na walang awa. At nakita ko ang kanilang mga kaluluwa na nilalamon. Ang mga aswang, Kiha, ay may mga kahinaan, patuloy ni Tatay Goryo. Sila ay natatakot sa bawang, sa asin, sa mga dasal. Ngunit ang kanilang pinakamalaking sandata ay ang kanilang kakayahang magtago. Magtago sa dilim, magtago sa mga mukha ng mga tao. Muling tumingin si Tatay Goryo kay Lyra, ang mga mata ay puno ng kalungkutan. At sa palagay ko, Kiha, ang iyong asawa, natigilan si Lyra. Ang asawa ko po? Baka siya ay minarkahan, sagot ni Tatay Goryo. Baka siya ay napili ng mga aswang. Hindi nakapagsalita si Lyra. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Anong ibig sabihin noon? Maaaring may mga palatandaan, Kiha, paliwanag ni Tatay Goryo. Ang pagiging mapatla, ang pagbabago ng gawi, ang mga kakaibang hilig sa pagkain, ang pagkamadali ng pagkabagot. Minsan, kahit ang pagbabago ng kulay ng mga mata. Sa pagbabalik ni Lyra sa bahay, sinimulan niyang pagmasdan si Junal. Naging palagi na ang kanyang pagkamadali. Hindi na niya binibigyan pansin ang mga sinasabi niya. Hindi na ito tumatawa.
Parati itong nagsasabi na masakit ang kanyang ulo. Kinabukasan, nagising si Lyra. Lumingon siya kay Junal, ngunit nagulat siya. Ang kulay ng mga mata nito ay nagbago. Hindi na ito ang kulay kape na kanyang minamahal. Ang mga mata nito ay nagiging kulay abo. May bumuhos na luha sa kanyang mata. Anong nangyayari sa iyo? Ang kanyang tanong, pero sa kanyang puso, alam niya na ang sagot. Sinabi ni Tatay Goryo na may dalawang pagpipilian si Lyra. Tumakas at iligtas ang sarili. O, lumaban. Kung ikaw ay lumaban, hiha, kailangan mong hanapin ang ritual. Kailangan mong hanapin ang paraan para alisin ang marka. Ngunit ito ay mapanganib. Ang ritual ay nasa lumang balon sa gabi. At kailangan mo ng ilang sangkap bawang, asin, at mga damong hindi mo pa kilala. At ang pinakamahirap, kailangan mong harapin ang mismong nilalang na nananahan sa katawan ng iyong asawa. Kinabahan si Lyra. Kahit na ang mga pangyayari sa tapayan ay kahindik-hindik, hindi niya lubos-lubos na napaghandaan ang pagharap sa katotohanan na ang mismong lalaki na kanyang minamahal ay maaaring kabilang sa mga aswang. Lyra, kailangan mong magdesisyon, sabi ni Tatay Goryo. Ang oras ay mahalaga. Ang mga aswang ay naghihintay. Sila ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Bumalik si Lyra sa bahay, ang kanyang isipan ay punong-puno ng takot at pag-aalala. Sa huli, ano ang kanyang gagawin? Paano niya ililigtas ang kanyang asawa? At paano siya makakaligtas sa kanyang sarili? Ang mga tanong na iyon ay nagpatuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Lyra, hindi pa alam na ang mga susunod na gabi ay magiging mas mahirap pa kaysa sa kanyang inakala. Ang gabi ay hindi lamang pagtatapos ng araw. Ito ay ang simula ng mga bangungot. Ang huling gabi sa tapayan ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw. Ito ay ang simula ng isang paglalakbay tungo sa kawalan. Nakuha ni Lyra ang mga kailangan niyang sangkap. Isang buong bawang na nakasilid sa isang maliit na supot, asin na nakalagay sa isang bote ng gamot at ang mga dahon at ugat na itinuro ni Tatay Goryo. Tiningnan niya ang buong buwan na nakasilip sa langit. Buo ito, nagbibigay ng maliwanag na hindi maganda sa pakiramdam. Mabilis siyang naghanda. Hindi na niya maibabalik ang oras. Kailangan niyang harapin ang kadiliman. Kailangan niyang labanan ang mga nilalang na sumusugod sa kanyang asawa na ngayon ay hindi na niya lubos na makilala. Kinakailangan niyang hanapin si Junal. Nahanap niya ito sa kanilang silid. Nakaupo sa kama, nakatingin sa wala. Ang kanyang mga mata ay hindi na kulay kape. Naging kulay abo na, walang emosyon, walang buhay. Ang kanyang balat ay mapatla, ang kanyang mga labi ay itim. Junal. Dahan-daang lumingon si Junal, ang mga mata ay hindi na kumikislap at hindi na niya makilala ang mga kilalang ito. Lyra, mahinang sabi nito, ang boses ay garalgal. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Lyra, pilit na pinapanatili ang kanyang boses. Isang ngiti, ngunit hindi ito ang ngiti ng kanyang Junal. Isang ngiting walang awa, isang ngiti na nagpapakita ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, Lyra. Matagal ka nang kasama. Sa kanyang isipan, alam niya na ang pinakamalaking takot niya ay naroon na sa kanya. Si Junal, ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay nagdurusa. Biglang tumayo si Junal, ang kanyang mga galaw ay nagiging kakaiba. Ang kanyang mga kamay ay humaba, ang kanyang mga kuko ay tumigas. Ang kanyang mga ngipin ay tumulis. Aswang, hindi mo ako mapipigilan, Lyra. Kinailangan niyang lumaban. Sa labas, narinig niya ang mga yapak, ang mga bulong, ang mga tinig na tumatawag. Hudyat na malapit na ang oras. Hindi ako magpapakontrol. Nagsimula ang laban sa loob ng bahay. Si Lyra, na may dalang asin at bawang. At si Junal, na puno ng kasamaan. Tumakbo si Lyra. Habang tumatakbo, narinig niya ang mga tinig mula sa labas, sumisigaw sa kanyang pangalan, humihingi ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang lakas ng kadiliman. Kinailangan niyang magmadali. Nang makarating siya sa may balon, nakita niya ang mga taga-tapayan. Ang kanilang mga mata ay itim na, at hindi na sila tao. Kapitana Dulce, Manang Sabel, lahat sila. Ngayon, napapaligiran siya ng kadiliman. Dumating ka pala, Lyra. Handa ka na bang maging isa sa amin? Ngisi ni Kapitana Dulce. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, inumpisahan niyang dasalin ang dasal na itinuro sa kanya ni Tatay Goryo, itinatago ang bawang at asin sa kanyang kamay. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako magiging katulad ninyo. Nagsimula ang ritual.
Ang mga taga-tapayan ay sumugod sa kanya, handang kunin ang kanyang buhay. Lumaban si Lyra, gumagamit ng bawang at asin para palayasin ang mga ito. Ngunit ang kadiliman ay napakalakas at hindi siya makatiis. Nakita ni Lyra ang mga taga-tapayan na nagiging mga halimaw. Ang kanilang mga katawan ay nagbabago, ang kanilang mga ngipin ay tumutusok, ang kanilang mga kamay ay humahaba at matutulis na mga kuko. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Junal. Lumapit siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Sa likod ng mga mata ng aswang, may nakita siyang kaunting natitirang kaluluwa ng kanyang asawa. Junal, nandito ako. Hindi kita pababayaan, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngumisi sa kanya si Junal, ang mga mata ay wala ng emosyon. Nagtangkang patayin siya ng kanyang asawa. Kinailangan niyang lumaban kay Junal kung hindi ay papatayin siya ng aswang na nasa katawan ng kanyang asawa. Umiyak si Lyra habang naglaban sila. Alam niya na hindi ito ang kanyang asawa. Alam niyang kailangang iligtas ang kaluluwa ng kanyang asawa kahit na sa pamamagitan ng pagpatay sa katawan nito. Kinuha ni Lyra ang kanyang kutsilyo at hinawakan ang katawan ni Junal. Hinawakan niya ito ng mahigpit, alam niyang ito ang tanging paraan. Mata sa mata, puso sa puso. Sa huli, ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Isang sigaw ang kumawala kay Junal kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. Pagkatapos, katahimikan. At sa paglubog ng araw, natapos ang lahat. Nang lumabas ang araw, ang tapayan ay tahimik, walang laman, walang buhay. Ang mga taga-tapayan ay naglaho. Ang aswang ay naglaho. Ang lahat ay naglaho. Si Lyra ay mag-isa. Nakaupo sa tabi ng balon, nakatingin sa labas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang tapayan, nawala. Ang kanyang asawa, nawala. Ang lahat, nawala. Ngunit, kahit natahimik ang lahat, narinig niya ang isang bagay. Isang mahinang boses, na tila galing sa hangin, na may nakakakilabot na tono. Sa ilalim ng buwan, sa dilim ng gabi, may nanatili. Puso ng bata, aming hinihingi, may sumpa. Sa dulo ng gabi, sa gabi ng takot, at kahit na nag-iisa siya, hindi pa rin niya alam kung natapos na ba ang lahat o kung nagsisimula pa lang.